Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Julio. Taong 1980. Camarines Sur, Bicol. Maaari mong gamitin yung kwarto sa taas doon sa dulong bintana. Yung banyo nasa baba naman. At kung kailangan mong magluto, naroon lang din sa ibaba. Bukod sa iyo may dalawang kasamahang ka sa bahay. Ang gusto ko, 6:00 pa lamang ng umaga, naroon ka na ha. Bukas ang bahay hanggang 8:00 ng gabi. Kung aabutin ka ng anong oras, maghanap ka na lang muna ng ibang matutulugan. Maliwanag ba? Wika ni Mang Dani sa binata. Si Julio ay bagong manggagawa sa paggawaan ng mga gamit pang bahay. Ngunit karamihan mga upuan at lamesa. Sa ganda ng kalidad ng mga ibinebenta, kahit mga tagay Maynila dinadayo pa ang lugar. Areglado po, Mang Dani. Maraming salamat po sa pagbigay ng trabaho ha. Pangako po, pagbubutihan ko. Tugon ni Julio. Nagmula ang binata sa liblib na baryo sa tawid dagat. Napunta lamang sa lugar dahil isinama siya ng nagngangalang Tomas, kakilalang kabaryo. Subalit nang makarating sa Camarines Sur, bigla itong nawala at ang masaklap. Dala pa ang lahat ng pera. Bukod dito, ipinagbili pa niya ang alagang kalabaw dahil buong akala ni Julio sa Maynila sila pupunta at nangako si Tomas na maganda ang magiging trabaho. Ayoko nang madrama dito, bata. Siguro naman, natuto ka na sa mga kamalian mo sa buhay. Sa susunod, mas maging mautak ka na. Sige na, magayos ka na at mamaya pupunta tayo sa paggawaan nang makapag-aral ka na ng gagawin mong trabaho. Tugon ni Mang Dani. Hindi mahilig magmagandang loob ang matanda. Subalit ibang awa ang naramdaman nito nang makita si Julio. Tulala lang ito malapit sa paggawaan. Nang maiayos naman ni Julio ang mga gamit sa kwartong itinuro sa kanya ni Mang Dani, kagad naman itong lumabas at naghanda para bumalik sa paggawaan. O bata, ikaw ba yung sinasabi ni amo na bagong trabador? Ako nga pala si Mauricio. Marunong ka bang magbisikleta? Wika ng trabahador na si Kuya Mauricio. Abala ito sa pagsunog ng lamesa para sa disenyong ginagawa. Magandang araw rin po, Kuya Mauricio. Ako naman po si Julio. Oo, marunong po akong gumamit ng bisikleta. Sa tindahan po ako nagtatrabaho kapag walang gawain sa bukid Nagdadala po ako ng mga paninda sa mga bahay-bahay. Gamit yung pedicab ng amo ko. Tugon ni Julio. Sa isip ng binata, kailangan niyang maipakita na meron siyang silbi. Bagamat wala pa itong alam sa mga kailangan sa paggawaan, mag-uumpisa na lamang si Julio sa mga simpleng utos at pag-alalay sa mga kasamahan. Magaling. Gusto kayo na bata? O siya, yung dalawang upuang nasa gilid. Ikarga mo doon sa pedicab na nasa labas. Ito yung hahanapin mong tao ha. Paglabas mo dyan sa kalsada, baybayin mo yung kaliwang daan. Sa unang kanto, kumanang ka. Tapos sa dulong kanto naman, tumbok ng kalsada, may makikita kang bahay na may 3 puno ng nyug sa tapat ng bakuran. Hanapin mo doon si Mang Jeremias. Inaasahan niya yung pinagawa niyang upuan Bayad na yan. Kaya ipasok mo na lang sa bahay niya ha. Wala ka nang iba pang gagawin. Malinaw ba?
Utos ni Kuya Mauricio. Bagamat nawala siya sa mga sinabi nito, tinandaan na lamang niya kung sino ang kailangang hanapin. Opo, Kuya Mauricio. Malinaw po. Aalis na po ako ngayon. Wika ni Julio. Kagad kumilos ang binata. Nais niyang madala kagad ang upuan para makabalik siya ng mas mabilis at matulungan ang ibang kasama sa mga kailangang gawin. Bago ito isama ni Mang Danny sa pagawaan, inalok ito ng matanda kung gusto ba niyang umuwi na lamang sa kanila dahil bibigyan niya ito ng pamasahe. O kaya naman, gusto ba ni Julio na magtrabaho? Pinili naman ng binata na magtrabaho para mabawi ang perang nanakaw sa kanya at nang mabili muli ang kalabaw na naibenta. Ayaw naman ni Julio na walang napala. Hindi niya kayang harapin ang mga magulang na umaasa sa kanya. Kaya din ito umaasang makapunta sa Maynila. Habang nasa daan, maingat ang pagdala ni Julio. Mabigat ang upuan at ayaw niyang maaksidente sa unang araw ng trabaho. Lalo pat matao sa daan. Buong akala niya, malapit lamang ang pupuntahang base sa paglalarawan ni Kuya Mauricio. Ngunit inabot na ito ng 1 oras bago narating ang bahay sa dulong kanto. May kalakihan pero medyo may kalumaan na ang itsura. Puro kahoy lamang ang bahay at sa tansya ni Julio, lampas 100 nang nakatayo ang tahanan. Tao po, Mang Jeremias, narito na po yung pinagawa niyong upuan kila Mang Danny. Wika ni Julio. Nakita niya na may matandang nagwawali sa bakuran. Sa palagay ni Julio, ito na si Mang Jeremias. Mabuti naman at nagawa na. 1 linggo ko na yang inaantay. Pauwi na dito ang mga anak ko. Gusto ko, bago namang upuan ang magamit nila. Ang mabuti pa bata, ipasok mo na yan iho. Idiretso mo doon sa sala. Utos ni Mang Jeremias. Pagkapasok ni Julio, puro antigo ang laman ng tahanan. Luma man tignan sa labas, ngunit sa loob, mapapansin na tila bago ang mga lumang kagamitan. Aakalain mo na nasa loob ka ng museo dahil sa mga nakikita. Ang ganda naman po ng mga muebles, Mang Jeremias. Napakaluma na pero halatang sobrang yung inaalagaan. Papuri ni Julio. Natuwa naman ang matanda sa mga sinabi ng binata. Mahusay ang mga mata mo, iho. Ano nga palang pangalan mo? Ngayon lang kita nakita. Bago ka ba sa pagawaan ni Danny? Tanong ng matanda. Ako nga po pala si Julio. Opo, sobrang bait nga po ni Mang Danny. Inalok niyo po ako ng trabaho kahit wala po akong karanasan sa pag-ukit at paggawa ng mga kagamitang kahoy. Mang Jeremias, mukhang hindi po ordinaryong kagamitan ng nandito ah. Kagaya po niyang 2 buntot pagi na nakaeke sa dingding. Tugon ng binata. Napansin nito ang mga kakaibang kagamitan na naroon na hindi mo basta makikita sa ibang bahay. Aba tama ka, Julio. Hindi nga ordinaryo ang mga nandito. Mga kagamitan ko yan noong binata pa ako. Gamit ko sa dating trabaho. Pero matagal ng panahon yon. Nandyan na lamang yan bilang alaala sa nakalipas. Ang mabuti pa diyan ka lang. Maghahanda lang ako ng malamig na maiinom. Matagal ng panahon na may makausap akong taong may interes sa mga ganitong gamit.
Wika ni Mang Jeremias. Sa itsura ng matanda, tila natuwa ito at sabik makipagkwentuhan kay Julio. Bagamat nais kagad makabalik sa pagawaan, ngunit hindi naman matanggihan ni Julio ang matanda. Sa pag-uusap ng dalawa, nalaman ni Julio na dating sumasama sa manunugis ng aswang at elemento si Mang Jeremias. Ano ho bang ibig niyong sabihin na dati kayong sumasama? Manunugis po ba kayo? Tanong ni Julio. Hindi ko masasabing manunugis ako. Hindi naman ako mismo ang humaharap sa mga aswang. Taga-alalay lamang ako. Ako ang nangangalaga sa mga kagamitan ng mga manunugis ng aswang at nagpapanatiling maayos ito. Kagaya ng latigo, mga punyal, patalim na gamit nila. Bihira din akong sumasama sa mismong pagtuges. Tugon ni Mang Jeremias. Meron din po palang ganun, no? Ano po bang nangyari? Umayaw na po kayo? O nagretiro lang? 35 ako nang tumigil akong maging alalay ng mga antingero. Nasawi sa engkwentro yung taong pinagsisilbihan ko. Sumugod sila sa baryo ng mga aswang. Pero simula noon, wala na akong naging balita sa kanya. Ipinagpalagay ko na lang na nasawi na sila. Kaya minabuti kong iuwi na lamang dito sa bahay yung mga naiwan nilang gamit sa akin. Pagsasalaysay ni Mang Jeremias. Baka sa mukha ng matanda ang kalungkutan. Napag-alaman ni Julio na hindi si Mang Jeremias ang orihinal na may-ari ng tahanan at ng lupang kinatitirikan, kundi ang antingerong pinagsisilbihan niya. Subalit dahil sa naiwan sa kanya ang lahat ng kagamitan, maging ang titulo ng lupa, sinusunod na lamang ni Mang Jeremias ang sinabi ng among antingero. Bantayan ng tahanan kung sakaling mawala ito. Masaya kong nakausap ka, Julio. Pero ayoko nang abalahin ka pa. Alam kong may trabaho ka pang babalikan. Pakisabi na lamang kay Danny na salamat dito sa mga upuan. Mag-iingat ka sa pagbalik mo, iho. Huwag ka nang masyadong gagawi sa kabilang dulo ng kalsada. Mga bagong lipat ang mga naroon. Hindi man ako antingero. Pero kabisado ko kapag may sakaliwa ang isang tao. O siya, humayo ka na at hapon na. Bilin ni Mang Jeremias. Naintriga naman si Julio sa mga sinabi ng matanda. Ngunit ayaw niya ng gulo. Kaya susundin niya na lamang ang payo nito. Nang makabalik sa pagawaan Oh, anong nangyari sa iyo, bata? Nawala ka ba? Abay, mabuti nakabalik ka ba? Akala ko, hahanapin ka na namin Wika ni Kuya Mauricio. Pasensya na po, kuya. Hindi kaagad ako nakaalis sa bahay ni Mang Jeremias Madami pa ho siyang naikwento sa akin. Naya naman akong iwan. Baka po mabastusan sa ugali ko. Tugon ni Julio. Ganon talaga ang matandang yon. Masanay ka na. Isa siya sa pinakamatagal na nating kliyente. Tama lamang ang ginawa mo, bata. Bukod sa kita kailangan mo matutong pakisamahan ang mga bumibili ng produkto natin kung gusto mong bumalik sila. Bueno, pansamantala tumulong ka muna sa mga kailangan nila, Mauricio. At habang ginagawa mo yon, pag-aralan mo ang trabaho nila kapag bakanting oras mo. Huwag kang magmadali. Pag-aralan mong mabuti. Malinaw ba, Julio? Wika ni Mang Danny. Naroon pala ito sa likuran at kakarating lamang sa pagawaan. Magandang hapon po, Mang Danny. Opo, malinaw po yung lahat. Gagalingan ko po.
Kuya Mauricio, ano po bang gagawin ko? Tanong ni Julio. Wala pa naman bata. Kung gusto mo, maglinis ka na lang muna. Isako mo yung mga kusot at magagamit natin yan sa pagluluto at pagpapausok doon sa bahay. Nasabi naman siguro sa iyo ni Amo na hanggang alas 8 ka lang pwede sa labas, no? Kung hindi, sasarahan ka talaga namin ng bahay. Paalala ni Kuya Mauricio. Nagtataka ang binata kaya naman. Kuya Mauricio, hindi naman po sa pagiging usisero o reklamador, no? Pero napapaisip lang po ako Bakit po bawal lumabas kapag lampas ng alas 8? Meron po ba kayong rason? Tanong ni Julio. Hindi pa pala nasabi sa iyo ni Amo. Noong nakaraang 3 buwan lang yan nagumpisa. Isa sa mga trabahador dito ang nakipag-inuman sa kabilang barangay noong pista. Tinamaan ng malas, hindi na nagawa pang makauwi. Nang sumunod na araw, natagpuan na lang wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Diyan lang malapit sa ilog natin. Kaya dahil doon, ipinagbabawal na muna ang paggala sa gabi. Lalo na ang maglasing. Bueno, magligpit ka na dyan na makauwi na tayo. Utos ni Kuya Mauricio. Kahit laki din sa probinsya, bago ang kwentong ito sa kanya, malayo sa karahasan ng lugar at kahit magnanakaw wala sa kanila. Kaya hindi malaman ni Julio kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Nang makauwi naman sa tahanan. Huwag mo masyadong isipin yung tungkol doon, Julio. Mababaliw ka lang. Aswang ang pinaghihinalaan nilang gumawa. Siguro naman, may mga narinig ka ng kwento tungkol sa kanila, no? Kaya ikaw mag-iingat ka sa mga nakakausap mo dito. Huwag ka ding basta-basta tatanggap ng mga pagkain o inumin kung kani-kanino Baka, yun pa yung ikapahamak mo. Wika ni Kuya Mauricio. Opo kuya. Tsaka wala naman po akong gagawin sa labas kapag gabi. Kaya wag niyo na po akong alalahanin. Tugon ni Julio. Pagdating sa pagkain, kanya-kanya sila sa ulam at may bigas naman silang bigay ng amo. Kaya bahala si Julio kung anong kakainin o kung kakain ba siya. Pero dahil nahihiya pa ito sa mga kasamahan, diretso na si Julio sa pagtulog. Total kumain naman ito ng merienda sa bahay ni Mang Jeremias. Nang gabing yon, napaisip si Julio kung tama ba ang pasya na magtrabaho doon o dapat tinanggap na lamang niya ang tulong ni Mang Dani at umuwi na lamang sa sariling lugar. Bagamat alam niyang hindi magagalit ang mga magulang, ngunit ayaw naman niyang makita na dismayado ang mga ito. At isa pa, nais niyang may maipagmalaki sa kanyang mga magulang. Hanggang sa hindi na namalayang nakatulog na pala ito. Julio, gising na, alas 5 na. Maganda ka na at magiging abala tayo ngayon. Maraming kliyente na pupunta ngayong araw, kaya bumangon ka na dyan. Wika ni Kuya Mauricio. Nagising naman si Julio sa sunod-sunod na pagkatok nito sa pintuan. Kuya Mauricio, mauna na po ako sa banyo 5 araw na po akong walang ligo Wika ni Julio. Nagmamadali itong pumunta sa banyo. Alas 5 at bahagyang madilim pa ang lugar. Hanggang sa... Teka, ano yung nakita ko? Tao ba yun? Tanong ni Julio sa sarili. Kinusot pa niya ang mga mata nang makakita ng taong naglalakad sa damuhang nasa gilid ng tahanan. Nagtataka kung anong ginagawa sa lugar.
lalo pat napakadilim at lamig ng paligid. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga mata, nawawala na ito. Kaya dumiretso na si Julio sa banyo. Ipinagpalagay na lamang ng binata na dala lamang yon ng antok. Kaya namamalikmata siya. Kuya Mauricio, kanina, parang may nakita akong tao doon sa damuhan. Normal lang ba yun? Tanong ni Julio. Aba syempre hindi yun normal. Ikaw ba? Anong gagawin mo sa damuhan ng ganitong oras? Pero baka naman si Mang Andoy lang yung nakita mo. Yung kapitbahay natin. May mga ligaw na gabi dyan sa unahan. Baka kumukuha lang ng maitinda. Tugon ni Kuya Mauricio. Sa tawid ng damuhan, may matandang nakatira na gumagawa at nagtitinda ng mga walis tingting at walis tambo. Minsan, nagtitinda din ito ng samut-saring prutas at mga gulay. Mag-isa na lamang ito sa buhay, kaya pilit itinataguyod ng matanda ang sarili. Dahil sa narinig, ipinagpalagay niyang simpleng tao lamang ang nakita. Kagad itong nawala sa isipan ng binata dahil marami pa siyang kailangang gawin at panibagong araw muli sa trabaho. Naging abala ang lahat. Dagsa ang mga parokyano at mayat maya ang pagdating ng mga kumukuha ng lamesa, pinto ng bahay, maging mga upuan. Kaya gamit na gamit ang katawan ni Julio sa pagbubuhat. Oy bata, magpahinga ka muna. Wala namang nagsabi na tapusin mo kagad yan lahat. Baka sa ginagawa mo hindi ka magtagal dito. Ayaw ko namang makulangan ka ng daliri. Wika ni Mang Dani. Solido ang mga kahoy na ginagamit nila. Kaya isang maling galaw lamang ni Julio. O kung sakaling maipit, kung hindi man mapuputol, siguradong mapipitpit ito. Sige po, Mang Dani. Kukuha lang po ako ng maiinom. Babalik din po ako agad. Pagpapaalam ni Julio. Inutusan na din ito ng matanda na bumili ng merienda sa tindahan. Habang bumibili, nagkataon naman na naroon ang ilan sa mga tsismosong kapitbahay. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Mang Andoy? Yung tindero ng walis. Abae, natagpuan daw ng pamangkin sa bahay niya. Wala nang buhay at dilat ang mga mata. Ay sus Mariose. Wika ni Aling Tess sa mga kausap nito. Ay nako Tess. Oo, narinig ko nga. Parang may nakitang kung ano sa matanda bago mamatay. Usap-usapan pa nga na baka inaswang si Mang Andoy. Matagal na yung may sakit sa baga at ubo ng ubo. Hula ko. Nabiktima yon ng parado mo. Abay, makikita sa mukha niya ang takot bago mamatay. Kawawang matanda. Tugon ni Aling Marta. Imbes na umalis kagad, nagpa siya si Julio na makinig muna sa usapan. Nang makabalik naman sa pagawaan. Kuya Mauricio, ano po ba yung aswang na parado mo? Alam niyo po ba yun? Tanong ni Julio. Aswang yun na kumakain ng mga taong mamamatay na. O kaya kakamatay pa lang. Ayon sa lolo ko, mukhang tao lang din naman sila. Madalas silang nakikihalubilo sa mga tao para makibalita sa mga kaganapan sa baryo. Inaalam kung sino at taga saan yung may sakit. Kapag natukoy na, babalik-balikan niya ito. Mas palulubayin yung sakit hanggang sa mamatay. Minsan naman, pupunta pa yun sa patay para nakawin yung bangkay.
Kakaiba daw yung haba ng dila nun eh. Teka nga, bakit mo pala naitanong? Tugon ni Kuya Mauricio. Narinig ko yung dalawang ale sa tindahan na nag-uusap. Patay na daw po si Mang Andoy. Takot na takot nga yung itsura nung natagpuan sa bahay niya. Di ba po, yun yung kapitbahay natin? Yung sabi ko sa iyo na nakita ko sa damuhan kanina umaga. Paano namatay yun? Naglalakad pa nga kanina eh. Tanong ni Julio na may halong pagtataka. Maging si Kuya Mauricio, naguluhan sa nalaman. Kung totoong namatay na si Mang Andoy, sino ang nakita ni Julio na naglalakad sa damuhan? Ang mabuti pa, mamaya na natin yan isipin bata. Magmerienda na muna tayo. Pagkatapos lagay mo na yung mga upuan sa sasakyan. Nang madala na sa mga nagpagawa. Wika ni Kuya Mauricio. Bagamat yun ang sinabi nito, kinakabahan na din si Kuya Mauricio lalo na't kalat ang usaping aswang sa lugar. Bukod dito, dalawa lamang sila sa tahanan dahil umuwi ang isang kasamahan nila sa probinsya. At kung sakali mang may malapit na lamay sa kanila, malaki ang posibilidad na pumunta doon ng paradumo. Uy Julio, sabihan mo ko kapag tapos ka na dyan ha. Kailangan nating makauwi ng maaga. Amo, sisibat ka agad kami ni Julio pagkatapos dito ha. May kailangan lang kaming gawin sa bahay. Sila Arnel na muna yung bahala sa pagliligpit dito. Wika ni Kuya Mauricio. Halata ang pagkabalisa sa itsura nito. Makalipas ang ilang sandali. Ayos ka lang ba, Mauricio? Parang ang putla naman ang mukha mo. Julio, alalayan mo nga itong Kuya Mauricio mo. Mukhang masama ang pakiramdam eh. Wika ni Mang Dani. Sobrang putla ng mukha ni Kuya Mauricio. Tila hihimatayin na ang itsura nito. Ayos lang po ko amo. Wala to. Baka dahil lang sa pagod. Julio, mabuti pa. Tara na. Bilisan na nating makauwi. Pag-aaya ni Kuya Mauricio. Kuya, ayos lang ho ba kayo? Ano bang problema? Bakit parang nagmamadali ka? Tsaka hindi talaga maganda yung itsura mo eh. Mukha po kayong may sakit. Tugon ni Julio. Wag mo sana akong pagtatawanan sa sasabihin ko ha. Pero takot talaga ako sa aswang eh. Minsan na akong kamuntikang malapa ng aswang noong kabataan ko sa lugar namin. Gabi noon. Syempre bata. Mahilig maglaro. Nasa labas lang ako ng bahay namin. Mula sa himpapawid, biglang may dumagit sa balikat ko. Nakita ko mismo yung pangit na mukha nung nilalang eh. Kung hindi ako naabot ni tatay, siguradong wala na ako dito ngayon. Kaya simula noon, takot na akong lumabas sa gabi. Tsaka napansin mo, doble-doble yung mga kandado ng bahay. Nababahala ako eh. Mukhang hindi tao yung nakita mo kanina umaga, Julio. Matagal nang may sakit si Mang Andoy. Mukhang gabi-gabi na siyang binalikan ng paradumo. Kaya pala minsan, may mga naririnig akong kaluskos sa labas ng bahay. Kuya, ano bang inaalala mo? Isasara naman natin yung bahay eh. Hindi naman makakapasok yun. Tsaka, kung patay nga yung sadya niya, wala namang gagawin sa ating masama yun, di ba? Diyan ka nagkakamali, Julio. Kahit papaborito ng paradumo ang mga patay, sa oras na makasagupa mo siya, hindi pa rin to magdadalawang isip na patayin ka. Ang ikinakabahala ko, baka magtago yun sa bahay natin. Sa lawak ng ibaba, hindi natin kagad mamamalayang kung nakapasok na siya. Kaya gusto ko makauwi kagad.
para masiguradong maayos yung mga pwedeng lusutan. Hindi ko alam kung epektibo yung bawang pero maglagay na din tayo ng bawang at asin sa mga bintana at pinto. Tugon ni Kuya Mauricio. Nang marating nila ang lugar, nakita ng dalawa ang lamay sa kabilang bahay. Naroon na ang mga kamag-anak na matanda. Alam mo kuya, nakakatawa talaga tayo mga tao, no? Kung kailan wala na yung isang tao, saka natin siya pupuntahan at aalalahanin. Lahat ng mga mabubuting nagawa sa atin. Pero nung buhay pa yung matanda, wala namang kamag-anak yan na tumutulong sa kanya. Wika ni Julio. Wala eh. Yan ang mapait na katotohanan, Julio. Kaya ako, ginagawa ko na lang lahat na magpapasaya sa akin habang malakas pa ako. Sa dulo kasi, mag-isa ka namang mamamatay eh. Mag-isa ka ring pipikit. Ibabaon at babalik sa lupa. Tugon ni Kuya Mauricio. Pagpatak ng takip silim, halos wala nang liwanag sa daan. Pagliko sa tahanan, nagkagulatan sila dahil tila may nilalang na tumalon papunta sa damuhan. Kuya, ayan yun. Yan yung nakita ko kaninang madaling araw. Wika ni Julio. Napabitaw na lamang na mabigat na salita si Kuya Mauricio. Hindi nga ako nagkamali. Paradumo nga ang aswang na nandito, Julio. Ang mabuti pa, puntahan muna natin ang kamag-anak ni Mang Andoy. Maabisuhan natin sila, pati na din yung mga talod na naroon. Tugon ni Kuya Mauricio. Kagad pumunta ang dalawa sa lamay. Ipinaalam nila sa mga kamag-anak ng namatay ang tungkol sa nakitang aswang na nagbabantay sa likod bahay sa bandang damuhan. Inalerto ng mga ito ang mga tanod na naroon. Kagad namang nagsagawa ng pagroronda ang mga ito. Nakiusap na din sila Kuya Mauricio na tignan na din ang tahanan dahil nakita nilang tumalon ang nilalang sa likod bahay nila. Ang mabuti pa siguro Kuya Mauricio, magsunog po tayo ng goma dito sa tapat ng bahay. Naalala ko bigla yung kwento ni Lolo eh. Pangontra daw yun sa aswang. Tsaka para maliwanag din po dito sa atin. Mungkahi ni Julio. Wag na Julio, saglit lang ang apoy niyan. Tsaka papasok ang usok sa bahay. Siguraduhin mo na lang na nakasara ang mga pinto at bintana sa bahay ha. Pati na din yung sa kwarto mo. Bukas na bukas, tatabasin ko yung damo sa gilid natin para hindi gawing taguan ng aswang. Tugon ni Kuya Mauricio. Naalala naman ni Julio si Mang Jeremias. Natatandaan niya na may alam ito sa mga pangontra at panlaban sa aswang. Gusto sana itong puntahan ng binata ora mismo. Subalit gabi na. Aabutan siya ng 8:00 ng gabi at baka masita pa ng mga tanod. At isa pa, delikado ang pupuntahan. Kaunti lamang ang mga kabahayan at walang makapagsasabi kung anong naghihintay sa dilim. Natahimik ang dalawa sa tahanan ng gabing yun. Nakikiramdam at biglang napatayo sa higaan sa oras na makarinig ng mga kaluskos sa paligid. Bukas na bukas, pupuntahan ko si Mang Jeremias. Kailangang malaman niya ang tungkol sa paradumo nang matulungan niya kami. Wika ni Julio sa sarili. Kinabukasan, kaagad nagpaalam si Julio na liliban muna sa trabaho. Kuya Mauricio, mauna ka na po sa pagawaan ha. Susunod na lang po ako. May kailangan lang ako puntahan saglit. Pagpapaalam ni Julio. Kaagad itong pumunta sa tahanan ng matanda
Ngunit nang makarating na sa lugar, nagtataka ito kung bakit napakatahimik doon. Akala ko ba may parating siya mga bisita? Bakit parang wala namang tao? Tao po! Tao po, Mang Jeremias! Si Julio po ito! Wika ni Julio. Paulit-ulit ito sa pagsigaw sa labas. Subalit walang sumasagot sa kanya. Nang mapansin na nakaawang ang tarangkahan, sinubukan niyang pumasok. Lumapit siya sa pinto at kumatok sa pinto. Nang marinig niyang panay ang pag-ubo ng tao sa loob. Mang Jeremias, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Julio. Subalit panay lamang ang pag-ubo ng matanda. Kaya naglakas loob na si Julio na pumasok. Pagpasok sa kusina kung saan naririnig ang pag-ubo, nagulat siya nang makita si Mang Jeremias. Nakahandusay sa sahig at tila nahihirapang huminga. Inalalayan ni Julio ang matanda. Ikinuha ng tubig na maiinom at gamot. Sinusumpong pala ito ng hika at hindi na nakaabot sa tubigan para makainom ng gamot. Kamusta na po yung pakiramdam nyo? Mabuti na lang pala. Pumunta ako dito. Akala ko nga po walang tao Wika ni Julio. Maraming salamat, Julio. Kung hindi ka dumating, siguradong patay na ako. Bigla na lang akong sinumpong ng hika ko nung isang araw. Ang problema, parang may umaaligid naman sa bahay ko kagabi. Tugon ni Mang Jeremias. Yun nga din po yung dahilan sa pagpunta ko dito Kahapon po ng umaga, natagpo ang patay si Mang Andoy. Pero bago namin malaman yun, nakakita ako ng inakala kong tao sa damuhan, malapit sa bahay ng matanda. Ang akala nga namin ni Kuya Mauricio, si Mang Andoy yung nakita ko. Pero pag uwi namin ng hapon, habang nakaburol si Mang Andoy, may biglang lumundag na nilalang mula sa gilid ng bahay namin, papunta sa madamong parte. Ang hinala ng mga taga doon, paradumo po yung aswang. Yun din po nga yung sabi ni Kuya Mauricio Kung gayon, mga paradumo ang dayong andito sa baryo. Hindi nag-iisa ang aswang, Julio. Dahil kung nakita nyo yung paradumo sa lugar nyo, ibig sabihin lang, ibang nilalang ang umaaligid sa bahay. Ibang paradumo ang narito sa paligid ko. Tugon ni Mang Jeremias habang sinusubukang bumangon. Wag na muna kayong bumangon. Delikado po pala kayo dito Wala pa naman kayong kasama. Wika ni Julio. Nag-aalala ang binata sa matanda. Ngunit alam niya, nasa panganib din ang sariling buhay. Apoy ang kahinaan ng paradumo. Ngunit kung gusto mo pwede kong ipahiram sa iyo ang isa sa mga buntot pagi ko. Tugon ni Mang Jeremias. Itinuro ng matanda kay Julio kung paano gamitin ang buntot pagi. At pagkatapos, nagpaalam na ito nang sabihin ni Mang Jeremias na maayos na siya. Ngunit hindi mawaglit sa isipan ni Julio ang kalagayan ng matanda. Habang nasa trabaho, maraming bagay na tumatakbo sa isipan ng binata. Uy Julio, ano? Nandiyan ka ba? Kanina pa kita kinakausap Ang sabi ko, kung kanino mo nakuha yung latigo, mainam yung pantaboy sa aswang Mabuti naman may nakuha ka. Tanong ni Kuya Mauricio. Yun nga kuya yung problema ko Inaalala ko si Mang Jeremias.
May sakit din po siya eh. At isa pa, may umaaligi din sa bahay niya na paradumo kagabi. Ang ibig sabihin lang, balak din itong biktimahin si Mang Jeremias. Tugon ni Julio. Oo, kung hindi nga kaagad nadiskubre ng pamangkin ni Mang Ando yung bangkay ng matanda, malamang natangay na ito nung paradumo. Ikaw, ano pang iniisip mo? Iniisip ko sanang kuya, samahan si Mang Jeremias sa kanila. Kahit hanggang gumaling lang siya. Walang tigil sa pag-ubo eh. Mukhang ayaw din magpunta sa pagamutan. Ang problema, paano kung pasukin siya ng paradumo? Siguradong hindi na siya bubuhayin ng nilalang na yun. Pagpapaliwanag ng binata. Naalala ni Julio ang lolo sa katauhan ni Mang Jeremias at ang katotohanang wala itong kahit isang kamag-anak sa lugar. Bueno, kung balak mo doon matulog, magpapaalam na din ako kay amo. Sasamahan na lang kita. Ayoko maiwan na mag-isa sa bahay, no? Baka mamaya, ako pa yung mabiktima ng aswang. Hayaan mo na si Mang Andoy. Madami namang nagbabantay sa kanya eh. Wika ni Kuya Mauricio. Hapon ng araw na yon, napadaan sa pagawaan ang isang matandang babae. Napansin ni Kuya Mauricio na ilang beses itong nagpapabalik-balik na tila may minamanmanan. Kuya Mauricio, napapansin mo ba yung matanda? Kilala mo ba yan? Kanina pa yan bumabalik sa harapan ng tindahan natin eh. Bibili kaya siya? Tanong ni Julio. Ang alam ko, doon niya nakatira sa dulong bahagi, sa tapat ng bahay ni Mang Jeremias. Mga bagong lipat yata. Sa pagkakaalam ko, Aling Roberta yata ang pangalan niyan. Hayaan mo lang, baka tumitingin lang sa mga paninda natin. Malay mo bumili, di matutuwa pa si amo. Tugon ni Kuya Mauricio. Subalit iba ang pakiramdam ni Julio. Pailalim kung tumitig ang ali at maya-mayang dumudura sa lupa. Hindi maintindihan ni Julio kung bakit nakakaramdam siya ng takot sa tuwing makikita itong nakatingin sa kanila. Pagpatak ng alas 5, nang maubos ang mga taong tumitingin ng mga kasangkapan, kagad silang nagsara. Inabot na sila ng dapit hapon, kaya nagmamadali na ang mga ito na bumalik sa tahanan para kahit papano makakuha ng gamit bago pumunta kila Mang Jeremias. Teka kuya, yung latigo, nakalimutan ko. Wika ni Julio. Pagbalik niya sa labas ng tahanan kung saan nag-aantay si Mauricio, nagulat ito nang makita si Aling Roberta. Naglalakad na tila papunta sa lamay. Subalit nang muling lingunin ito ni Julio, naroon na ang ali at nakasunod sa kanila. Julio, nakasunod sa atin yung matanda. Kakaiba na yung kutob ko ah. Bilisan mo, alanganin tayo rito. Kapag inabutan tayo niyan sa kurbada, walang kabahayan doon. Matatambangan tayo. Siguradong hindi normal ang matandang yan. Wika ni Mauricio. Naisipan namang iwas-iwas ni Julio ang latigo. Naalala niya ang bili ni Mang Jeremias na kapag may aswang sa paligid, iwas-iwas lamang ang latigo para maitabo ito. Habang ginagawa yun ni Julio, tila bumabagal ang lakad ni Aling Roberta. Para bang nangangati ito at napapakamot. Mukhang tama nga si Mang Jeremias. Epektibo itong buntot tagis sa pagtaboy ng mga aswang. Kuya, mukhang hindi nga ordinaryong tao yang matanda.
Nagkakaroon ng epekto sa kanya yung pagwasiwas ko nitong buntot pagi. Wika ni Julio. Subalit tila hindi na nakatagal pa sa takot si Kuya Mauricio. Julio, pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na papunta kay Mang Jeremias. Nakikita mo ba yung nakatayong anino ng tao sa may puno ng nyug sa unahan? Mukha yatang inaabangan din tayo. Wika ni Kuya Mauricio. Sa puno sa may bandang kaliwa, may nakatayong malaking tao. Hindi sila sigurado kung sa kanila nakatingin. Ngunit wala naman ibang tao sa paligid maliban sa naroon sa puno. Sa hudyat ni Kuya Mauricio, kumaripas ng takbo ang dalawa. Walang lingon-lingon at nang makarating sa tahanan ni Mang Jeremias, todo sigaw ang mga ito. Ngunit nakita ni Julio ang aswang na nasa gilid ng bakuran. Tila patawid na papasok sa bahay ng matanda. Kaya't perasahan na nitong binuksan ang tarangkahan. "Kuya, tara sa loob!" sigaw ni Julio. Kinalampag na ng binata ang pintuan ng matanda. Marahang naglalakad si Aling Roberta. Nasa likod naman ito yung malaking tao. Habang sa kabilang banda naman yung aswang na gumagapang papasok. Ilang metro na lamang, makakapasok na sana si Aling Roberta sa bakuran hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng bahay. "Julia, Mauricio, abay anong ginagawa nyo dito ng ganitong oras?" tanong ni Mang Jeremias. "Mamaya na po yan, Mang Jeremias. Papasukin nyo na po muna kami. Nandiyan na sila Aling Roberta," tugon ni Julio. Nang tignan ni Mang Jeremias ang tarangkahan, naroon nga ang mga ito. Makikita mula doon ang mahabang dila ng mga nilalang. Ang mas nakakapangilabot, yung malaking nilalang na nasa likod ng matanda. Isang dambuhalang paradumo na napakalaki ng bunganga. Nakanganga ito at nakalaylay ang mahabang dila. "Diyos ko, mga aswang! Hali kayo sa loob!" wika ni Mang Jeremias. Nanginginig pa ang kamay ng dalawa nang makapasok ito sa tahanan ng matanda. Kaagad nilang ikinandado ang pinto at hinarangan ng mabigat na upuan. Pati yung antigong aparador, pilit nilang iniharang sa bintana ng bahay. Dahil halatang mahina na ito, kung sakaling yung malaking aswang ang sisira, siguradong hindi magtatagal yung mga bintana. "Mang Jeremias, ano pong gagawin natin? Malapit na sila. Mukhang hindi lang ikaw ang punteriya ng mga paradumo. Pati kami rin. Sinundan ng matanda. Nagalit yata nang isumbong namin siya sa mga tanod wika ni Julio. "Sa kalagayan natin ngayon, iho, wala na tayong magagawa kundi ipagdasal na abutan tayo ng umaga na buhay pa. Sikapin yung wag silang makakapasok dito sa bahay. Kung magagawa nyo yon hanggang sa magbukang liwayway, siguradong lilisanin ng mga yan ng baryong ito. Ngayong kilala na natin kung sino ang mga aswang na yan, siguradong hindi na yan mangangahas pang mamalagi dito." tugon ni Mang Jeremias. Kung gayon, wala ba tayong maaaring gamiting panlaban sa kanila? Paano kapag napasok tayo ng malaking aswang? Anong gagawin natin? Tanong ni Kuya Mauricio. "Kuya Mauricio, tulungan mo ko dito sa mga pangharang. Hindi ko kayang mag-isa." "Naglagay ka ng walis tingting sa pinto at ilagay mo ng patiwarek. Kumuha kayo ng asin sa kusina. Ilagay nyo sa bintana at ilalim ng pinto. Julio, kunin mo yung posporo sa may altar.
Sindihan mo itong nasa may lamesa. Kamangyan ang nasa loob niyan. Kailangan mo itong pausukin para kumalat sa bahay ang amoy. Madali kayo. Utos na matanda. Umuuga na ang pinto at alam nilang sinusubukan na itong gibain ng aswang. Kagad namang kumilos ang dalawa. Magdamag silang pagod at halos maubusan na ng lakas. Masyadong mabagsik ang mga aswang na nasa labas. Magandang gabi sa inyong lahat. Bakit pa ba kayo nagtatago sa amin? Mang Jeremias, may sakit ka na. Hindi magtatagal eh. Mamamatay ka din sa katandaan. Bakit hindi mo na lang kami hayaang kainin ka? Wika ni Aling Roberta. Nangilabot sila Julio sa narinig. Ngunit nagmatigas silang dalawa. Gamit ang sundang na nakuha sa kusina. Sa bawat nararamdaman nilang pagtulak ng pinto, nakaamba na ang pagtaga ng itak kung sakaling mapasok sila ng kalaban. Ayoko pong mamatay dito. Kaya tibayan mo lang ang loob mo, Kuya Mauricio. Huwag natin hayaang makapasok sila. Wika ni Julio. Sinumpong muli ng hika si Mang Jeremias dahil sa nerbiyos at pag-aalala. Nag-umpisa na itong umubo ng umubo at mas lalong naging mabagsik ang mga aswang. Tila natutuwa ang mga ito sa mga naririnig na pag-ubo ng matanda. Ngunit nanatiling matatag sila Julio. Ubos man ang lakas na kaya nilang protektahan ang bahay at si Lolo Jeremias. Hanggang sa umabot ang bukang liwayway. Bigla na lamang nawala sila Aling Roberta. Tama si Mang Jeremias. Sa oras na abutan ito ng bukang liwayway at buhay pa silang tatlo, siguradong mawawala ang mga ito sa baryo. Nang suguri na mga tanod ang tahanan ng mga ito, wala nang kahit sino sa lugar. Tila iniwan na lamang na nakatiwangwang ang tahanan. Mukha yatang isang buong mag-anak ang aswang na naligaw dito ah. Wika ni Julio. Naging maugong ang usapin tungkol sa pamilya ng Paradumo. Nakamuntikan ng lumapas sa mga tao sa lugar. Ngunit tila napakaganda ng pagkakataon para kila Julio. Nasa tamang lugar sila sa tamang oras. Dahil sa kanila, muling naging ligtas ang baryo. Habang si Mang Jeremias naman nakumbinsi nila Julio na magpatingin na sa pagamutan. Nadugtungan pa ang buhay ni Mang Jeremias dahil sa tulong nila Julio at Kuya Mauricio. Habang si Julio naman natuto na sa mga pag-ukit at paggawa ng mga kasangkapang kahoy at kalaunan. Naging tagapamahala na ito. Ilang taon na naging maugong ang usapan tungkol sa aswang sa baryo. Ngunit sa tagal ng panahon, unti-unti itong nalimutan ng mga tao. Hindi na din muli pang nagpakita o nagparamdam ang pamilya ng Paradumo sa baryong yun. Kung saan man ito pumunta, nagpapasalamat na lamang si Julio na wala na ito sa baryo nila. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.